ginagawa mo rito? Tay. Huwag mo ako matawag-tawag na tatay. Simula nung iniwan at tinilituran niyo ako, pinalimutan na kita. Magkampihan kayong dalawa. Kasi wala namang ibang matinong lalaki sa inyo, kundi yung dati kong asawa, di ba? Pipilitin kong patuloy na mabuhay dahil meron pa namang isang lalaki na alam kong hindi ako iiwan. At ikaw. Meron ba sa inyo dyan na umabot na sa puntong tila wala ng katapusan ang mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay? Yung bang kulang na lang hilingin mo na sa Diyos na kunin ka na niya para makalaya ka sa bigat ng dinadala mo? Nako, hindi kayo nag-iisa dyan at hindi ka dapat sumuko, Mabuti pa, panoorin itong totoong kwento ng isang anak na naging saksi hindi lang sa isa kundi sa 2 krimen sa kanyang pamilya. Nasundan pa ito ng pagtalikod sa kanya ng isa niyang magulang at pagkalugmok sa hanap buhay. Ano kaya ang kanyang kinahantungan na tiyak na magbibigay sa atin ng leksyon at inspirasyon? Alamin yan dito sa aming episode na pinamagatang Double Murder sa Pamilya, The Dindo Sumibkay Story. Bahala ka sa buhay mo, Eugene! Dito, mahali ka na! Magkaibahan ka tayo! Ano? Iiwan mo na ako? Ang lakas naman ng loob mo! Sino pinagmamalaki mo? Yung lalaki mo? Tawag mo nga ako! Hindi mo ako matitiis kung gusto ko sumama kay Melvin! Anak, wag. Patawarin mo na ang asawa mo. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon si Eugene, ha? Sige na. Nay, huwag naman natin iwan si tatay, Nay. Huwag natin hayaan masira yung pamilya natin, Nay. Nay. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Sumusawaan na ako pakisamahan yung tatay mo! Wala siyang pangarap sa buhay! Hindi siya nagpupursige, anak! Pinapabayaan niya lang tayo! Eugene, tagtanan mo na kami! Pabayaan mo na kami ni Dindo pa! At umalis ka na rin sa pamamahay ng nanay ko! Mahiya ka naman! Hindi ako papayag na magsama kayo ni Melvin! Hindi ako papayag! Ano ba? Ano ba? Dito ka lang! Hindi mo ako pagmamayakan! Ang tagal-tagal ko na nagtiis sa'yo! Tagal-tagal ko tiniis lahat! Pero wala kang kwenta! Napaka-irresponsable mo! Hindi mo kami mahal! Hindi mo kami mahal! Wala kami aasahan sa'yo! Kaya para awa mo na pakawalan mo na kami! Nay! Nay! Ina! Ina! Parang awa ko na! Parang awa ko na! Parang awa ko na! Huwag mo ko iwan! Huwag mo ko iwan! Ako! Magbabago ako! Hindi ko kaya mong wala kayo ng anak natin! Ina! Ina! Huwag ka sumama sa lalaki mo! Parang awa ko na! Parang awa ko na! Huwag mo ko iwan! Huwag mo ko iwan! Huwag mo ko iwan! Magbabago ako! Magbabago ako! Magbabago! Ilang beses ako pumasa na magbabago ka, pero wala. Wala kang kwentang ama! Wala kang kwentang asawa! Magbabago ako, Lina! 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 Anak! Wag! Lina! Anak! Lina! Lina! Huwag kang tumura na pa itaas! Sige! Sumama ka sa lalaki mo! Pero isinusumpa ko! Hindi kayo magiging masaya! Gagapang ka rin pabalik sa akin! Halika na! Lina! Lina, huwag mo ako iwan! Lina! Huwag mo iwan. Huwag mo iwan. Hindi ko kaya, Lina! Dindo
ba nakagisnan mo sa mga magulang mo? Tita Mel, ang nakagisnan ko na pamilya o magulang, mahirap. Tapos yung tatay ko po, walang pursige. Kung anong meron na lang sa pang-araw-araw, okay na siya doon. Tama na. Oo. So, ang nanay ko, may pangarap para sa akin. Ano yung naramdaman mo nung umalis kayo sa poder ng tatay mo? Naramdaman ko, Tita Mel, yung galit na bakit sa pamilya ko pa ako pa, bata pa ako. Ay, sa sa edad ko na yun pa yung nangyari, Tita Mel, sa pamilya ko na magkahiwalay. Nung una mong nakilala, stepfather mo, anong reaksyon mo doon? Nung alala ko talaga, Tita Mel, yung galit. Sobra yung galit ko, Tita Mel. Yung parang gusto ko nang pumatay, gusto ko nang bugbugin. Yung ganun, Tita Mel. Kasi iba from galing ka dun sa wasak na pamilya. Tapos kita mo yung pagdadalamhati ng tatay mo, Tita Mel. Tapos biglang yung may papasok na bagong asawa ng nanay mo. Mahal, sa susunod, huwag mo naman ibigay sa akin ng buo yung sweldo mo. Magtira ka para sa sarili mo, tsaka para sa anak mo si Christian. Mahal, huwag mo kong alalahanin. Yung sweldo ko, para sa'yo talaga yan. Saka bukod naman sa sweldo ko, inaabot-abutan pa ako ng boss ko sa ibang pinapagawa niya sa akin eh. Oo nga. Yung pagiging personal bodyguard mo, hindi ba delikado yun? Baka mamaya merong ipagawa sa yung illegal yung amo mo tapos madamay ka pa. Huwag kang mag-alala doon, okay? Ang importante, napapakain ko kayo na maayos. At saka etong lechong manok, napakasarap nito. Yun o! Sarap nga. Ano nga yun ang kulit na kakain ito? Nasanay kasi ako na ginugutom ng dati kong asawa. Wala na ho ba talaga tayo respeto sa tatay ko, no? Wala naman ako masamang ibig sabihin. Ayun naman. Ano ba kayo naawa sa tatay ko? Ay, sobrang dinibdib niya yung pag-iwalay niya na eh. Ano, sarap-sarap ng kain natin dito. Baka kasi hindi na makakain yun eh. Baka hindi nakakatulog. Ay, sobrang lita na tingin sa sarili niya na eh. So, anong gusto mong gawin ko? Gusto mo, pilitin ko pa rin na magsama kami. Tiisin ko yung pagiging talunan niya sa buhay. Anak, bakit ba hindi mo makita at maintindihan na sobra-sobra na yung sakripisyo ko sa tatay mo? Ayaw mo ba akong maging masaya? Nay, gusto. Gusto, Nay. Ngayon ko na nakikita na wawasak ng tatay ko dahil gusto mong maging masaya sa ibang tao. Dindamar! Mahiya ka naman sa tatay Melvin mo at sa kapatid mo! Paano yan? Huwag na kayo magtalo. Alam mo anak, naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo para sa tatay mo eh. Pero sana, bigyan mo rin ako ng pagkakataong maging ama sa'yo. Alam mo, hindi ako masamang tao. Hindi ka masamang tao. Sana hindi mo minahal si nanay. Sana hindi nasira yung pamilya namin. Dindamar! Dindamar! Hayaan mo lang muna ha. Maayos din yan. Labis na dinamdam ni Dindo ang ginawang pag-iwan ng nanay Lina niya sa kanyang ama noon. Pero sa kabila ng galit ni Dindo, pilit din niyang inunawa si Melvin na patuloy na nagpapakaama sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting napapatunayan ni Dindo na mabuting tao pala ito at walang hinangad kundi maitaguyod ang kanilang pamilya. Nung trabaho ng stepfather mo, bodyguard, di ba? Yes, Tita Mel. Wala ba siyang nakikwento sa inyo na may nagbabanta sa buhay niya? Sa akin, Tita Mel, wala eh. Yung mother ko lang po, Tita Mel, ang nakakausap niya lagi. Christian, Dindamar, bilisan niyo na! Na makakain pa kayo, baka malit pa kayo! Ikaw, mahal ha, huwag kang magpapagutom, baka magka-ulcer ka na naman. Wait naman ang mahal ko. Alagang-alaga kaming tatlo. Mahal, pakis naman oh. Tingnan mo nga ako. Sige na, pakis naman. Isa lang. Alam mo, mamimiss ko yan. Makapagsalita ka, bakit? Mag-abroad ka ba? Ito naman, kailangan pa ba makiusap ako sa'yo? Parang mga high school.
Hindi pa nilalanggam dyan, ha? Ay, nako kuya. Kanina pa. Tamis kasi nila eh. Oh, tingnan mo kasi ako. Hindi mo nakakaya sa mga anak natin. Sige na. Tapusin na yung kape mo, ha? Sige. O, kain kayo ng kain dyan. Huwag kayo magpapagutaw. At bilisan nyo na, baka maliit kayo. Anin pa kayo ng tatay nyo. Sige, sa labas ko na kayo hihintayin, ha? Sige. Biro namin to. Mahal, I love you. Kasama dyan tayo. Gusto mo yun? Kain ng tatay nyo. Tay! Ano epekto niya sa pamilya ninyo? Sa mama mo? Malaki, Tita Mel lang naging epekto paano? niya. Oo. Kasi from nawasak na pamilya, nabuo na pamilya, naging okay na pamilya, naging mas progreso na pamilya, biglang lumagapak ulit, Tita Mel. Naghirap na naman kayong maging... Naghirap ulit, Tita Mel. Nako. Na hindi lang hirap, literal, emosyon, Oo. lahat-lahat, Tita Mel. Ano yung natuklasan mo na dahilan kung bakit nagkaganon? At saka nagkaroon ba ng suspect? Sino yung suspect no sa pagpatay? Ang suspect, Tita Mel, yung mga ka-work niya din dati. Katrabaho Niya din niya, Tita Mel. Okay. So yun yung naging, alam namin na naging suspect at naging Tita Mel. Oo. Apo, mag-iingat ka ha. Huwag kang makakalimot dumalaw sa nanay Lina mo at saka sa kuya mo ha. Ha? Ay, papaalam na ko si Christian. Susunduin na ko siya ng tito-tita niya. Ay. Nay. Nay. Maraming salamat po sa pagkupkup ninyo sa akin, ha? Masakit po sa akin na iwan kayo ni Kuya. Pero sa tingin ko, mas magiging mahirap yun kapag sumama pa ako sa inyo. Pero mahal na mahal ko po kayo, Nay. Mas mabuti na doon ka muna sa kamag-anak mo. Mas makakain ka na maayos doon. Ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Yung mabuti ang kinabukasan mo. Mag-ingat ka. Dahil sa pagpanaw ni Melvin, tuluyang naghirap sina Dindo at Lina habang sumisigaw ng katarungan si Dindo sa pagpatay sa kanyang itinuring na ama. Pinilit niyang magpakatatag
para sa kanyang ina na labis na na-depress at hindi matanggap-tanggap ang nangyari kay Melvin. Ang hindi nila alam, isa pa palang trahedya ang magaganap sa kanilang pamilya. Sige ako. Okay. Oh! Damar, tawagin mo na ang tatay Melvin mo at ang kapatid mo. Sabihin mo, kakain na tayo. Patay na ako si Tatay Melvin. Wala na rin ako si Christian. Hindi na ako nakatira sa kamag-anak niya. Sinasabi mo lang yan. Kasi noon pa man, ayaw mo na sa kanila. Nina, anak. Totoo sinasabi ng anak. Isa ka panay eh. Sige, magkampihan kayong dalawa. Kasi wala namang ibang matinong lalaki sa inyo, kundi yung dati kong asawa, di ba? Ayaw niyo akong maging masaya. Ang gusto ko lang naman maging masaya yun! Napakasama niyo! Dapat niyo! Nay! Tama na! Wala na si Tatay Melvin. Patay na siya! Patay na! Sinungaling ka! Bawiin mo na sinasabi mo! Nay! 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 Hindi nga ako iiwan! Hindi magkapatay! Nay, alam ko masakit, Nay! Nay! Alam ko masakit para sa inyo yun! Pero Nay, baka nakakalimutan mo, Nay, nandito pa ako! Nay, buhay pa ako, Nay! Nay, nawala na ako ng dalawang tatay, tsaka ng kapatid! Nay, lumabang ka naman para sa akin! Nay, lumabang ka para sa pamilya natin, Nay! Nay! Nay, lumabang ka, Nay! Nay, nandito ako, Nay! Dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ni Dindo, unti-unting bumangon si Lina sa pagkakalugmok. Hindi sila tumigil sa pagganap ng hustisya sa kasong pagpatay kay Melvin. Hindi tayo titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay Melvin mo. Ngayon na nagsampa na tayo ng kaso laban dun sa katrabaho niya na bumaril sa kanya. Naghahagilap na rin yung mga pulis ng ebidensya na magtuturo sa dati nilang amo na siyang mastermind sa pagpatay. Kademonyo nila, Nay, no? Natay nila si Tatay Melvin para hindi mabuko yung gawain lang illegal. Ayop. Pagbabayaran nila yun, anak. Sana nga, Nay, mahuli na sila. Para makuha na natin yung hustisya sa pagkamatay ni Tatay Melvin. Hindi natutulog ang Diyos. Kahit wala tayong pera, sisiguraduhin ko na mabubulok sila sa kulungan at mahahatulan sila. Awa ka naman, Nay, no? Ilang beses ka naman nasawi sa mga lalaking minamahal mo ng buong puso. Pipilitin kong patuloy na mabuhay dahil meron pa namang isang lalaki na alam kong hindi ako iiwan. At ikaw yun, anak. Pipilitin kong patuloy na mabuhay dahil meron pa namang isang lalaki na alam kong hindi ako iiwan. At ikaw yun, anak. Binaril din siya. Yes, Tita At hindi Mel. siya bubuhayin. Yes, Tita Mel. Talagang may galit sa kanya.
Meron May talaga. kinalaman ba yan dun sa nangyari sa stepfather mo? Siguro, Tita Mel, meron. Oo. Meron. Meron din kinalaman dahil sa stepfather ko. At paano mo kinokonek? Napagtanto ko lang, Tita Mel, lahat-lahat noon wala na sila. So, kailangan nung namatay yung stepfather ko, may mga information na nalalaman. So, kailangan ng putulin. So, siguro nag-alanganin sila na alam din ng nanay ko na yung mga bagay na yun, Tita Mel. Kaya pinaslang din para manahimik na lahat. Ano na? Nangyari sa'yo? Nawala na? Nawala. Alam mo, Tita pati Mel, nanay mo. hindi lang kasi pamilya ang nawala sa akin, pati pangarap. Pati pangarap. Nawala, Tita Mel, ang lahat. Kasi ang hirap mawalan ng nanay, mawalan ng tatay, stepfather. Ang hirap mawalan ng tahanan, pamilya. Oo nga. Pati yung stepbrother mo, minahal mo na rin yun di Yes, ba? Tita Mel. Napalapit sa iyo Walang kwenta mong anak. Sana ako na lang pinatay ng mga hayop na yun eh. Sana ako na lang eh. Ano habang wasak na wasak tayo dito? Hindi pa rin ako huli yung mga hayop na yun. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang Diyos? Sabihin mo naman sa akin na! Apo, tama. Bakit gusto nila tayo maging miserable lang? Bakit? Hindi ko na alam na! Apo, andito ako. No! Ako na lang! Ano mga kasalanan natin sa Diyos na? Bakit? Bakit? Ganon, hindi ganon. Sana nandito si Lola. Tama na. Dito si Lola. Sinubok ang katatagan at pananampalataya ni Dindo dahil sa walang awang pagpatay kay Nanay Lina at sa amain niyang si Melvin. Tuluyan siyang nalubog sa depresyon at halos nawala ng pag-asa na makakamit pa ang katarungan para sa kanila. Pero isang gabi, Sige! Lahat ng kamay! Sakan nyo! Ano to? Kamay! Teka, ano to? Ano to? Tumigil ka! Hoy! Wala natin nyo! Ano to? Kapag sa'yo binabuhayan pa! Wala! Demonyo ka! Ano mo sila pinatay? Ano mo sila pinatay, ha? Hindi ako yung pananay ko! Tumigil ka lang! Kapag sa'yo mamatay! Kapag na, sir! Bakit niya? Ayos ka! Ano? Kapag sa'yo mamatay! talagang nilakad mo talaga yung kaso na yun Yes, para Tita Mel. mahuli yung salarin. Yes, Tita Mel. Gano'ng katagal inabot yung kaso? 2 buwan lang naman, Tita Mel. 2 buwan lang. Aba, So thankful nga ako, Tita Mel, na mabilis ko nakuha yung hustisya. oo nga. Ang kwentang ama! Wala kang kwentang asawa ko! Mabago ako, Lina! Lina! Anak! Wag! Lina!
Hindi man lang tayo dinamayan ng tatay mo nang mamatay ang nanay mo. Siguro, galit pa siya. Kahit ano naman ang galit niya, kaya kong harapin yun. Wala kasi nung nag-iwalay sila ni nanay. Wala, umasa pa rin ako eh. Umasa pa rin ako na makakasama ko pa rin siya. Pero ngayon la, alam ko kung saan siya matutunton. Sisikapin ko na mapatawad niya si nanay. Sana naman kalimutan niya yung nangyari noon. Sana mas piliin niya ako para mabuo kami magkama. Hindi pa naman siguro ulit lahat na, di ba? Hindi pa siguro ulit. Dahil sa pangungulila ni Dindo sa pagmamahal ng kanyang totoong ama, agad na tumungo siya sa Nueva Ecija para hanapin at muli itong mayakap at makapiling. Tao po. Tao po. Tay, si Dindo Marto, tay. Tao po. Nay, kamusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Tay. Huwag na huwag mo ako matawag-tawag na tatay. Simula nung iniwan at tinilituran niyo ako, kinalimutan na kita. Kayo ng nanay mo. Masaya na ako sa buhay ko, sa bagong pamilya ko. Kaya huwag mo na akong guguluhin pa. Kahit magkasakit ka o mamatay ka pa, wala akong pakialam. Huwag ka na magpapakita rito. Kaya mabuti pa lumayas ka na. Layas! Wala na akong pamilya talaga. Wala na akong pamilya talaga. Kasi tanggapin ko na lang na mag-isa. Yun yung mga pain na dinamdam ko nung time na yun, Tita Mel. Sinong kumupkup sa'yo? Isang kaibigan, Tita Mel, na naawa sa akin. Aha. So, nagtrabaho ako bilang salesman sa palengke. Lahat, Tita Mel, ginawa ko na nun para magsumikap ako. Pero hindi para ganun kadali, Tita Mel, makipagsapalaran sa Oo, Maynila. siyempre. Pinaghirapan kong paniluin yung negosyo natin. Anong ginawa mo, ha? Naging yaman ka sa pera! Mahitigil ka sa akin, ha? Bakit? Bumalik ka sa lungga mo, hayop ka. Bumalik ka sa metronable mo buhay. Wala ka ng pamilya. Wala ka ng kaibigan. Pinalaya si Dindo ng kanyang kaibigan at kasosyo. Bumalik siya sa kanyang lola sa probinsya at tuluyan ng nawalan ng ganang mabuhay pa.
Alam mo, nung nabubuhay pa ang nanay mo, ikaw ang palagi nagsasabi sa kanya. Sabi mo, lumaban siya. Bumangon sa buhay. Ngayon, wala na silang lahat. Apo, tayong dalawa na lang ang natitira. Tayong dalawa na lang ang natitira sa pamilya natin. Ako naman ang magsasabi sa'yo. Dinduma, lumabang ka. Para sa ating dalawa. Napakasakit. Mawala ang mga mahal natin. At kahit gaano kahirap ang buhay natin. Alam mo, masarap pa rin mabuhay. Kaya Dindumar, Dindumar, lumabang ka. Laban lang. Laban lang. Nagtrabaho ako, Tita Mel. Nagtinda ako ng tinapay, ng gulay, namamasukan ako bilang tindero noon. Nung nakaipon ako ng 2,000 pesos, Tita Mel, bumili ako ng surplus sa San Jose del Monte. Binenta ko sa palengke. Nabenta ko almost 6,000 pesos. Doon ako nag-start, Tita Mel. Oh, wow. Na-motivate na ako na magnegosyo talaga. Yan, konti na lang la. Ano bang sorpresa ito, apo ko? Ano ka ba? Basta lang pinaghirapan ko ito. Bibilang ho ako ng 3, ha? Oh. 1, 2, 3. 3. Bagong bili mo? Para sa inyo na. Di na kasi ako makapaghintay na daling kayo sa dagat, sa mga tourist spots. Diba? Tsaka lang, meron akong good news sa inyo. Graduate na tayo sa pag-ulam ng kamote at asin. Ha? La? Bibili tayo na kahit ano gusto mong pagkain, la. Gusto mo ano tayo? Only wings, ha? Korean barbecue, ano ba gusto mo, la? Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Tuwan-tuwa ako sa mga nangyayaring maganda sa buhay mo. Diyos ko. Wala, napakabuti ng Diyos. Napakaganda ng plano niya para sa atin. Wala, hanggang ngayon, di ako makapaniwala na nangyayari sa akin tuloy. Ha? Di ko alam na mararating ko to, mararanasan ko to. Pagkatapos ng lahat ng masasakit, tsaka anong masasama nangyayari sa akin, la. Mga kayo, la. Sarap pa rin pong mabuhay. Happy ka, la? Masaya ka? Sobra! Paano mo nabawi yung sama ng loob mo, yung hinagpis mo, kalungkutan mo, doon sa mga nakalipas mo, Dindo? Paano mo nalagpasan yun? At ngayon, ikaw naman masasabi namang tumatamasa na ng kapayapaan sa buhay mo. Nalagpasan ko yung Tita Mel dahil sa pagpupursigi una. Pangalawa, pagtanggap sa nakaraan. Pagtanggap ko anong nangyari. Tinanggap mo, yes. Tinanggap ko, Tita Mel.
tinanggap ko na wala yung sakit, yung puot. Inayaan ko na yung pain. Kasi nandun na yun Andun eh. na, Tita Oo, Mel. hindi mo na Oo. mababawi. Oo. So magpursige lang, mangarap lang, Tita Mel. Kailangan mo kahit mag-isa ako sa buhay, kailangan ko mabuhay. Oo. Hindi ako pwedeng tatamad-tamad. Oo. Hindi pwedeng isip lang na kailangan mo lang ng ano, hindi pwede, kailangan mong gumalaw. Kailangan mong gumalaw, Tita Mel. Oo. Yun yung naging way ko, Tita Mel, na ano ko yung sarili ko. Sa kahirapan. Yan ba ang gusto mong iwan sa ating mga televiewers? Yes, Tita Mel. Marami akong gustong ibahagi at Yes, sa kanila. go ahead. Sa buhay natin, oo, maraming pagsubok, maraming unos na mararating natin. Hindi yun ang dahilan para huminto kang mangarap. Hindi yung dahilan para hindi ka magpursige sa buhay. Magpursige ka, hindi lang kailangan na plano lang. Kailangan mong mag-move. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mo talaga umpisan ng sarili mo para lahat ng bagay ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay. Mahirap ang buhay, Tita Mel. Oo, talagang mahirap, pero... Mas mahirap ang taong walang pangarap. Yes, totoo. Tita Mel. Totoo yan. Tita Mel, ang buhay, walang libro na pwedeng aralin. Walang libro. Nasa iyo ang totoong buhay mo. Nasa iyo kung paano mo ito tamahakin at paano mo i-drive, Tita Mel. Tsaka naniniwala ko, Tita Mel, na pag may gabi, may liwanag. Okay, thank you very much. Thank you po. Thank you, Tita Mel. Magpakailanman. Thank you po. Isang napakagandang halimbawa si Dindo sa ating mga kababayan na kahit sinusubok ng sunod-sunod na problema, nananatili ang katatagan at tibay ng loob. Yung bang kahit ano pang bagyo ang dumating sa ating buhay, nakakayanan pa rin nating mag-survive at tumingala sa langit para sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya, mga ka-millennials ko dyan, syempre, kasali din kayong mga Gen X at Gen Z. Huwag na huwag kayong mabilis sumuko at mawala ng motivation, ha? Habaan ninyo ang inyong tinatawag na perseverance o pagtitiis at pagmamalasakit. Dahil lahat ng bagay kapag pinagtiyagaan at patuloy na ipinagdasal, may pasasaamba. At yan ang iyong makakamit. Ngayon, bukas at magpakailan.